Mga kapatid, sasabihin ko po dito sa video na ito kung ano yung mga sinyalis na naramdaman po sa aking asawa kasi mayroon po siyang colon cancer. Yan po ang sakit niya. Unang-una po ay colon cancer. Ang mga sinyalis po niya ay sumasakit yung tiyan niya na para bang bloated siya, na parang maraming hangin sa tiyan niya. Tapos maramdaman niya na parang masakit, masakit ang tiyan niya. So akala lang niya mayroon siyang ulcer, may hyperacidity, So pumupunta siya ng doktor, sabihin naman ng doktor, mayroon kang hyper or ulcer. So binibigyan siya ng mga gamot na para sa tiyan. Yung pangpa-reduce ng acid, yun ang binibigay ng gamot sa kanya. Tapos po, umiinom siya noon, nagkaroon naman siya ng medyo magre-relieve ng konti yung bloated niya. Tapos, pero ang magtataka siya kasi nag-constipate siya. Constipation ho siya, hindi po siya makatai po, like mahirap siyang magtumai. So tapos pag tumai naman siya po, ang stool po niya ay hindi po maganda ang form. Yung maliit yung stool niya. Tapos maitim, hindi maganda ang kulay, minsan brown, minsan maitim, tapos kunti lang, ang hindi po healthy talaga tingnan. Putol-putol po ang niya, ang stool niya, putol-putol. Tapos minsan naman pag mag-diarrhea naman siya, grabe naman yung diarrhea niya. Like tuloy-tuloy talaga yung diarrhea. So, sabi niya, ano ba tong naramdaman ko? Minsan hindi siya makatai, tapos minsan diarrhea naman. So, sabi lang namin, akala lang talaga niya na parang mayroon lang talaga siya sa tiyan niya. So, pinapabayaan lang niya yun. Ngayon, hanggat na isang araw, tumai po siya, tapos mayroon pong dugo yung tae niya. So, nagtaka na siya, sabi, ano to, bakit parang may dugo? Tapos, hirap na hirap siya sa tiyan niya, parang napakasakit daw, iba daw talaga ang naramdaman niya sa tiyan niya. Tapos, wala lang siya noon, pinabayaan pa rin niya kasi yung asawa ko, napaka-stubborn po talaga, ayaw magpunta ng doktor. Yun po, tandaan nyo po mga viewers, kailangan talaga pag mayroon na kayong mga sinyalis na mga ganyan, pumunta ho kayo ng doktor para ho maagapan ng early. Ang nangyari sa asawa ko, pinabayaan po niya. Tapos hanggat na one day, pag siya ay tumai, yung stool po niya may kasama na pong mga slimy, na mga para pong sipon na nandoon sa stool niya, na nakasali doon sa stool niya. Makita mo talaga na may mga puti-puti na para siyang sipon ang kulay niya. Tapos ayun, hindi na talaga niya matiis kasi iba na talaga naramdaman niya sa tiyan niya. Pumunta siya ng doktor. At sinabi niya talagang masama ang pakiramdam ko, parang nangangayat na siya tapos hindi siya makakain. Ngayon po, gi-scan po siya, gi-MRI siya, gi-scan siya. Doon po nakitaan na malaki na po ang kanyang tumor sa colon po niya. Malaki na po talaga. Na ang sabi ng doktor niya, dapat dito ka na, i-confine ka na namin para pag-usapan na lang natin kung i-schedule ka namin mag-surgery. Pero dahil sa katigasan po ng ulo ng asawa ko, kasi talagang stubborn po yun . So, umuwi po siya, nag-iisip siya, sabi niya, parang, hindi ako muna magpa-opera. Sabi niya ganun. Kasi iniisipan niya yun kung ano ba dapat talaga. Kasi ayaw niya na
ayaw niya na operahan siya tapos ibabag siya para yung mong lagyan ka ng bag tapos dito ka na yung stool mo dito na sa bag diretso tapos ano malaking hassle po sa buhay mo yan, di ba? Kung yan na ang atimanon mo yung ano yung bag mo sa ano nandoon yung kailangan linisin mo araw-araw yan tuwing ikaw ay tumatai. So yan ang iniisip niya number 1 na kung lalagyan nila ako ng bag, hindi na lang ako magpa-opera. Kasi ano na lang po ba ang life ko kung mayroon na akong bag. But anyway, hindi niya na ano natiis talaga dahil masama na talagang pakiramdam niya. Kaya ayun, gi-schedule siyang mag-surgery. At na-surgeryhan po siya. Ang laki po ng tumor niya sa iyahang tiyan. Sobra po talagang ano. Na-save po ang life niya noon. Pero after ng operation, hindi na po siya normal. Hindi naman po siya nilagay ang bag sa giliran niya. Hindi naman po siya nilagyan ng bag. Pero after ng operation po talagang hindi na po na normal ang life niya. Nag-chemo po siya. Nag-oral chemo siya, nag-chemo, tapos after that, nag-remission siya ng mga ilang taon, siguro mga 10 years din, nag-remission po siya. Tapos, after 10 years po, bumalik po ang kanyang cancer. So, yun po ang nangyari sa asawa ko.